Hello, it's me again. Good morning sa inyong lahat dyan. Katapusan na naman ng buwan at ito na naman ako. So, ang bilis ng panahon. Or sabi ng iba dyan, ang bilis ng panahon. Okay? So, peace. Alright, so, chapter 7 tayo ngayon ngayong umaga sa Aklat ng Pahayag. At ang title natin is, Are You Cleansed by the Blood? Nalinis na ba kayo ng dugo? And we will see kung ano yun. Of course, alam na niyo kung marami sa inyo, kung hindi man lahat, na alam na niyo kung ano ang dugo na tinutukoy ko. Okay? Are you cleansed by the blood? So, let's pray before we start. Okay? So, Father God, Ama, salamat po sa panahong ito, Lord, sa oras na ito, na magpag-aralan namin po inyong salita, lalong-lalo na ang kahalagahan ng Aklat ng Pahayag, O Lord, na pinakikita nyo sa amin kung ano ang mangyayari, Lord, sa katapusan ng mundong ito, ang inyong nilikha na ayaw sumunod sa inyo, Lord. Kakalungkot man, O Lord, pero ang mundo ngayon, Lord, sa katauhan ay labag sa inyo, O Lord. Naghihimagsik laban sa inyo, O Lord. Ngunit kayo pa rin ang nasa trono, O Lord, na nakikita namin dito. Kayo ang nagkokontrol ng lahat, O Lord. At sabi nga dito sa inyong salita, O Lord, babaguhin nyo lahat. So yun po ang hinihintay namin, O Lord. Excited kami na babaguhin yung lahat, O Lord, magiging malinis, magiging matuwid, lahat ng pinapangarap namin, O Lord, ay mangyayari, O Lord, sa inyong pagbabalik. So, Lord, itong pinakikita niyo sa amin, Lord, help us to get excited, O Lord, na ito po ay mangyayari at wala kami dito. Nasa inyong piling kami kapag ito ang nangyayari sa mundong ito. Ngunit pinapanalangin po namin, dinadalangin namin ang aming mga mahal sa buhay, Lord, na hindi paligtas, na makakaranas ito kung hindi sila maliligtas, O Lord, makakaranas sa mga sa panahon ng kapighatian, ng mga kahirapan na mangyayari, O Lord. So, iligtas niyo po ang aming mga mahal sa buhay, O Lord. Salamat po, Panginoong Jesus. We love you and we praise you. In your name we pray. Amen. Amen. Okay, so, chapter 7. Bagong pangitain na binigay ka dyan. At ito nga ay between, pagitan ng ika-6 at ika-7 selyo. Remember, merong iba't ibang set ng kahatulan na pag-aralan na natin sa chapter 6, yung kahatulan ng selyo. At yung susunod na mga kahatulan ay yung mga trumpeta. And then after the trumpeta ay yung mga mangkok naman. So, itong pangitahing ito, it's the between, pagitan nga ng pagbukas ng ika-6 na selyo at yung ika-7 selyo. Okay? Yung mga ika-7 mga kahatulan, yun ang pagbubukas ng next set. Kaya nito, pagbukas ng ika-7 selyo ay ang mga trumpetang selyo. Trumpetang kahatulan, ibubukas yon. Tapos, pagtapos natin sa mga trumpetang kahatulan, yung ika-7, yun naman ang magbubukas sa 7 mangkok na kahatulan. Okay, ganun yun. So, ano sila, sunod-sunod. Okay, pero ito tinatawag na parenthetical yun sa English, bigat na ano. Pero pagitan, hindi chronological, hindi nakasunod ang trumpetang hatol dito. Okay, so again, pagitan ito at maipakikita kay dyan kung ano ang mangyayari o isang bagay na mangyayari during panahon ng kapighatian at after. Okay, so again, pakikita during at saka after. Okay, so we'll see pagkaano natin. Alam natin yung tribulation, yung panahon ng kapighatian ay yung panahon na pagbubuhos ng kapuotan ng Diyos laban nga sa mga naghihimagsik sa Kanya, yung ayaw manampalataya sa Kanya, pilit na tinatanggihan ang Kanyang pag-ibig
at ang kapatawaran na ibinibigay niya sa tao. Pero makikita din natin dito, kahit na hinahatulan na ang mundo, nagliligtas pa rin ang Diyos. Dahil iyon ang kanyang kalooban, right? He's not willing that any should perish, but all that should come to repentance, sabi nga. So, kahit na hinahatulan pa, merong maliligtas. Okay, merong maliligtas. Marami. Kaya lang, daranas sila ng kapighatian nga. Okay? So, it's better to be saved now. Maligtas na ngayon kaysa sa panahon pa ng kapighatian. Talagang kaya nga kapighatian ang ginagamit ko salita dahil yun ang mangyayari. So, makikita nga natin dito ang kanyang kahabagan. Ang kanyang kahabagan walang hanggan. Okay? Walang hanggan. Hanggat may breath or hininga ang tao, meron pa siyang pag-asang maligtas. Kahit anong panahon pa man. Alright? So, let's dive in then sa ating text sa verse 1 ng chapter 7. Pagkatapos ng mga bagay na ito, nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa. Pinipigil nila ang 4 na hangin ng lupa upang walang hanging makaihip sa lupa o sa dagat o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang isa pang anghel na pumapaitaas mula sa sinisilangan ng araw. Nasa kanya ang tatak ng buhay na Diyos. Siya'y sumigaw ng isang malakas na tinig at nagsalita sa 4 na mga anghel na binigyan ng kapangyarihan upang saktan ang lupa at ang dagat. Sinabi ng anghel sa kanila, huwag ninyong saktan ang lupa o ang dagat o ang mga punong kahoy hanggang hindi namin natatatakan sa noo ang mga alipin ng aming Diyos. So, yung phrase, yung salita na sinasabing pagkatapos ng mga bagay na ito, after this thing, sabi sa English, ginagamit ito, makikita natin iilang beses sa aklat nga ng pahayag. At ito ay nag-i-introduce ng isang bagong pangitain kay Juan. Okay? So, ito nga ang pangitain, nakita ni John ang isang apat na anghel na nasa 4 na sulok ng lupa, sabi. Ang 4 na sulok na ito is generally yung 4 directions or points ng yung compass, right? North, south, east, west ng lupa, ng buong mundo. Ito ang sinasabi dito. So, north, south, east, west. Hilaga, timog, silangan, at kanluran. Alam ko pa, Tagalog ko. Hindi, hinanap ko sa dictionary yon. So, north, south, east, west, nandoon sila. And yung mga 4 na anghel na ito, it means that mayroon silang kapangyarihan sa buong mundo. Ito, pero ibinigay, sabi, binigyan ng kapangyarihan upang saktan ng lupa at ang dagat. Okay? So, binigay ang kapangyarihan sa kanila, pero nasa sa kanila yung kapangyarihan. Yung sabi dito, yung hangin, upang hindi makaihip ang hangin, sabi sa lupa. Yun, again, coming from all directions, right? North, south, east, west. Yun ang hinahawakan ng mga anghel na sabi ngayon, wag munang hayaang umihip. So I believe itong tinutukoy ditong ihip ng hangin ay yung mga susunod na kahatulan, yung mga trompeta nga, which we will study in the next 2 chapters, chapter 8 and 9 sila, okay? Mga kahatulan ng trompeta. So, wag muna, parang gano'n ang sinasabi, wag munang hatulan. Hanggat hindi tinatakan yung mga alipin ng Diyos. So, yun. Sabi nung isang anghel sa 4, right? Sabi mayroon pang isang makapangyarihang anghel. Sabi doon sa 4 na nakahandang umihip ng hangin, right? Para yung ibuhos na yung mga kahatulan. Pero sabi nung isang malakas na anghel, wag muna. Tatatakan muna natin ang mga alipin ng Diyos. So, temporary itong paghinto ng mga hatol, temporary lang
hanggat nga hindi matatakan yung mga alipin ng Diyos. Yung tatak, yung word na tatak dito or still, sabi sa English, yung meaning noong original Greek, alam natin na ang New Testament ay isinulat sa Greek language, okay? So, yung original meaning niya ay yung seal, yung tatak, ay security and preservation. Seguridad, security, at preservation, pangangalaga. Okay? The same word, itong word na ito is used in a couple of verses. Isa sa Efeso chapter 1 verse 13. Okay? If you can turn there o kaya i-note nyo na lamang. Sa Efeso chapter 1 verse 13, sinasabi doon, sumampalataya rin kayo kay Kristo pagkarinig ninyo ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Sa kanya rin naman, pagkatapos ninyong sumampalataya ay tinatakan kayo ng banal na espiritu na ipinangako. Kaya tinatakan kayo ng banal na espiritu. It's the same word. Security at preservation. Okay? Seguridad at pangangalaga. Pero tingnan nyo, muna, very important. Okay? Sumampalataya rin kayo kay Kristo. But then it says, sa kanya rin naman, pagkatapos ninyong sumampalataya. Pagkatapos ninyong sumampalataya. So it's not for everyone. Yung lamang sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Sila ang tinatakan ng banal na espiritu na ipinangako sa atin. Okay? Yung mga ligtas lamang. And then in 2 Corinthians 2, 2 Corinthians chapter 1, verses 21 and 22. Ang Diyos ang nagpapatatag at nagtalaga sa amin kasama ninyo sa pamamagitan ni Kristo. Siya rin ang nagtatak sa amin at nagbigay ng katiyakan na siya ang banal na espiritu sa aming puso. There's that word again, nagtatak, same word. Security at seguridad at pangangalaga. So, sa atin na inalagak natin ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesus, yun, we are secured and preserved by the Holy Spirit. Sigurado tayo, okay? At inaalagaan tayo ng ating Panginoon, ng kanyang banal na Espiritu, ang Ama mismo. So, silang tatlo. Ang gusto ko lang sabihin, if we are secured and preserved by the Holy Spirit, may tatak ang Panginoon sa atin, ang banal na Espiritu, dapat hindi tayo natatakot kahit sa ano pa mang bagay. Because we're secured, yun ang pangako niya. May tatak tayo. Hindi natin alam, pero nandito sa ating mga puso ang banal na Espiritu. So tayo ay secured at saka preserved. Kung ano man ang nangyayari sa ating mga buhay, individual, personal, or sa mundo pa man, gulong-gulo na ang mundo, ilang beses ko nang inulit yun, but it's a fact, it's reality, magulo na ang mundo ngayon. So kahit ano pa man ang nangyayari, tayo ay kanyang property, okay? Hindi na tayo, ano pangako niya, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo ano pa yan? I will never leave you nor forsake you. Right? Hindi niya tayo iiwanan. Nasa sa atin ang banal na Espiritu. May tatak tayo ang banal na Espiritu. So, huwag tayong matakot, okay? Ililigtas niya tayo. Be sure of that. Again, pagkatapos ninyong sumampalataya. We can hear kasi maraming nakakarinig sa Ebanghelyo. Marami ang nakakaalam sa ating Panginoon. Pero hindi siya kilala. Hindi sila sumasampalataya. Alam lamang, pero hindi sumasampalataya. So, iba yun. Yun ang sinasabi dito. Pagkatapos ninyong sumampalataya, ay tinatakan kayo ng banal na Espiritu na ipinangako. So, there it is. We are sealed. Just like itong pinag-aaralan natin, yung mga lingkod or mga alipin ng ating Diyos. So, sino ang mga alipin na ito na sabi ng malakas na anghel, huwag munang ibukas yung mga hatol hanggat hindi natatatakan ang mga alipin na ito. So, sino sila?
Sa verse 4, sabi, narinig ko ang bilang ng mga natatakan. Ang bilang ay 144,000 na tinatakan mula sa bawat lipi ng mga taga-Israel. Very important na mga taga-Israel. And then it names, okay, verse 5, 12,000 ang tinatakan nila mula sa lipi ni Huda, 12,000 ang tinatakan nila mula sa lipi ni Ruben, 12,000 ang tinatakan mula sa lipi ni Gad. So, and so on. You can read that. They're all 12,000, 12,000 sa bawat lipi ng Israel. Hanggat sa verse 8 yun. Okay, so you can read that on your own. But they're just repetitive. Pero yung mga iba't ibang lipi, yung 12 lipi ng Israel. So, very clear. 144,000, 144,000 na tinatakan mula sa bawat lipi ng mga taga-Israel. Okay? And they will serve him during the tribulation. Nandun sila because they're in the midst, kalagitnaan ng paghahatol ng ating Diyos. Sino sila? Okay? Many groups, marami na ang mga hindi ko man masabing iglesia, mga grupo. Hindi man sila iglesia eh. Sabi nila, iglesia sila ng Panginoon. Pero ang kanilang katuruan, hindi mali. Kasinungalingan ang kanilang katuruan. Marami ang mga gano'n. But ang pinaka malaki, pinaka prominent sa mga grupong ito ay ang Jehovah's Witness. Sabi nila sila daw yung 144,000 ang Jehovah's Witness. Again, there are other groups na kiniklaim din yun. Okay? Pero malaki ang problema. Okay? Malaki ang problema. Dahil sabi dito 144,000. Okay? Noong lumaki ang iglesia nila, lumampas sa 144,000. Actually, milyon-milyon na sila ngayon. Paano ngayon? 144,000. So, ano ginawa nila? Again, yung kanilang unang kasinungalingan, pinatungan ng iba pang kasinungalingan. Yung unang trait ng kasinungalingan. Dapat mo pang lumalala, dumarami pa ang kasinungalingan, di ba? Para takpan yung unang kasinungalingan na ginawa natin. Natin yung tao, right? So, kasi tatakpan mo, itatapon. So, ano ang ginawa nila dahil lumampas sa 144,000? So, pinalitan nila yung kanilang maling bulaang doktrina para mai-accommodate yung sobra sa 144,000. So, sinasabi nila ngayon, yung sabi nilang 144,000 noong simula, yung maliligtas sa kanilang grupo, yun lamang ngayon yung mga privileged ones. Okay? Pribilehyo lang sila, mataas sila sa rangko o ano pa man, sila lamang ang papanhik sa langit, makakapunta sa langit, 144,000 lang. Yung sobra, sabi nila ngayon, yung sobra, mananatili sila dito sa mundo, babaguhin ng Diyos ang mundo at magiging magandang buhay dito, at yung lahat ng hindi sumali sa kanilang iglesia, sa kanilang grupo ay papatayin or lilipulin ng Panginoon. Sila lamang. So yung 144,000 sila lamang pupunta ng langit sa kanilang grupo. Yung iba maiiwan dito sa lupain sa mundo. See? That's paano mo, and it's so clear sinasabi lipi ng Israel, 144,000 of all the tribes of the children of Israel. Napaka hindi lahat ng mga actually may mga Jehovah's Witness diyan sa atin. Pilipino sila hindi sila Hudyo. So yun ang nakakalungkot kapag tinanggihan mo ang katotohanan, paniniwalaan mo ang kasinungalingan, So yun ang nangyayari sa kanila. Kaawa naman sila na naloko, nalinlang sila sa katuruan ito. Okay? So,
hopefully, kapag mayroon kayong nakakausap niyan ng Jehovah's Witness, lumalakad-lakad siya. Hanggang dito, ganun din sila. Kumakatok-katok sa mga bahay natin, mga pintuan. Panalangin nyo sila na sila ay mabuksan yung kanilang mga mata, kanilang mga puso, kanilang kaisipan sa katotohanan. Okay? Makaawa-awa sila kapag sila ay makakaranas ng kapighatian. So, 144,000 tatatakan ng Diyos para paglingkuran, maging alipin ng Diyos. So, sila ay maliligtas sa panahon ng kapighatian. So, that means sila ay, kasi after the panahon ng kapighatian, ay ang millennium, yung 1,000 taon na maghahari ang ating Panginoon. Kasama tayo doon. Okay? So, after that, so itong 144,000 ito, papasok sila sa millennium buhay. Buhay sila dahil they were preserved, okay, by God during the tribulation. Okay? So, yun. And then, meron pang iba. Sa verse 9, so yun, during tribulation, this is after. Itong from verse 9, after naman. So, pagkatapos kong makita ang mga bagay na ito, another vision. Narito ang napakaraming taong naroroon na walang sino mang makakabilang sa kanila. Sila ay mula sa bawat bansa, bawat lipi, at bawat wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at sa harap ng kordero. Sila ay nakasuot ng maputing damit at may hawak na mga palaspas. Sila ay sumisigaw ng isang malakas na tinig. Sinabi nila, ang kaligtasan ay sa kanya na nakaupo sa trono at sa kordero. At ang lahat ng anghel at mga matanda at ang 4 na buhay na nilalang ay nakatayo sa palibot ng trono. Sila ay nagpatira pa sa harap ng trono at sinamba ang Diyos. Sinabi nila, siya nawa. Pagpapala at kaluwalhatian at karunungan at pasasalamat at karangalan at kapangyarihan at kalakasan sa ating Diyos magpakailan paman. Siya nawa. Or amen. So, another vision. Sabi na napakaraming tao na naroroon sa harapan ng trono ng Diyos at ng kordero. Okay? Right? Sila'y sumisigaw sa isang malakas na tinig. Verse 10, sinabi nila, ang kaligtasan ay sa kanya na nakaupo sa trono at sa kordero. Nandoon sila. And they're both. Ang nakaupo sa trono, ang Ama, at ang kordero, ang Panginoong Jesus. Both are worship. Okay? Silang dalawa, sinasamba. Dahil karapat-dapat silang sambahin. Dahil pareho silang Diyos. Sino lamang ang dapat sambahin? Sabi ang utos ng Panginoon, ng Diyos natin. Ang Diyos lamang. Kaisa-isang Diyos, sabi, right? Pero sinasabi dito, pinapakita na sinasamba ang nakaupo sa trono, ang Ama at ang Kordero. Excuse me, nandito na naman, okay? Pasensya na kayo, palagi yan. Itong napakaraming tao na sinasabi dito, sabi, ay bawat bansa, sila ay mula sa bawat bansa, bawat lipi, at bawat wika. So, what does that mean? Merong hindi magiging pare-pareho ang mga tao sa mundo or sa mundo, sa langit kapag nandoon na tayo. Ganito pa rin ba tayo? I don't know, pero sinasabi dito, iba't ibang bansa, iba't ibang lipi, iba't ibang wika. So, meron pa ring diversity sa langit, Hindi tayo magkakapare-pareho, pero ang isang one thing na we'll do the same, pareho pa gagawin nating lahat ay ang pagpuri at pagsamba sa Diyos, ang Ama at ang Kordero. We will all do the same. Kahit ano pang wika, kahit ano pa pang lipi, kahit ano pa mang bansa tayo nang galing. Pag nandun tayo sa langit, iisa ang ating gagawin. Samba,
pagpuri, paglingkod sa ating Ama, sa ating Diyos. Okay? So, noong ang napakaraming tao, sabi, sila'y sumamba sa ating Diyos at sa Kordero, lahat ng mga anghel, sabi, at yung 24 na matanda at yung 4 na nilalang o buhay na nilalang, nagpatira pa din sila. Nagpatira pa at sumamba din sa Ama at sa Kordero. You see, heaven is a place of worship. Okay? And we will see that throughout. Heaven is a place of worship. Yung sa lumang tipan, yung tabernakulo, right? Siniset up nila, doon nila sinasambang Diyos. Yung noong nandun na sila sa Jerusalem, sa Israel, ginawa nila yung templo ng ating Diyos. Sila ay sumasamba dito. Ngayon, sa ating panahon, yung mga iglesia natin, yung mga churches natin, sumasamba din tayo doon. But these are all temporary. Yung temporary, I forgot the term again. Hindi pang walang hanggan yung mga lugar na sumasamba tayo ngayon, ano? Pero they are to prepare us, piniprepare tayo sa tunay na lugar, sa lugar na walang hanggan, na hangga't hangga ay sasamba tayo sa ating Diyos. Heaven, ano? Kaya nga sabi ni Greg Laurie, heaven is a prepared place for a prepared people. Dapat tayong handa dahil ang langit ay inihanda para sa atin. Remember yung sabi ng ating Panginoon, right? Huwag kayong matakot, huwag kayong mabahala, sabi sa kanyang mga alagad. Kung aalis ako, sabi, at pupunta na langit, at ako'y magpe-prepare mga tirahan, mga mansion man, sabi, para kung nasaan ako, doon rin kayo paroroon. Piniprepare niya ang ating mga tahanan sa langit. That's why He went the first time. He's preparing a place for us. So, it's a prepared place. Okay? Kaya dapat tayo ay prepared. Dapat tayo handa sa pagtawag niya, panhig tayo, at tayo sasamba sa Kanya. Okay? So, be prepared. Lahat ng tunay na sumasamba sa Panginoong Jesus will get to heaven. At doon, talagang kung ano yung mga kagandahan ng ating pagsamba dito, pagpuri sa Kanya, yung mga awit natin, kung ano man yung ginagawa natin para sambahin at purihin ng ating Panginoon, it will be much better sa langit. Much better. Hindi ko kayang ma-describe yun. Dahil yung mga pangangatawan natin babaguhin na. Bago na yung mga katawan natin, called the glorified bodies, right? Wala nang bahid ng kasalanan, walang dumi, perfect. Oh. Kaya yung ating pagsamba sa Kanya at pagpuri sa langit, perfect. Walang dumi, walang hypocrisy, walang lahat ng iyon. Perfect worship. Okay? So, be ready, get prepared. At isa pa pala, yung mga hindi gaanong maganda or yung tono ng pag-awit, yung mga alam na natin yun. Doon sa langit, magiging perfect yun. Okay? Wala nang sintunado sa langit. Oh. Di ba nyo, alam, mayroong akong kilala dyan. Wala na, walang sintonado doon. So, perfect worship. Okay. All right, let's continue on. Verse 13. At isa sa mga matanda ang sumagot, sinabi niya sa akin, sino ang mga taong ito na nakasuot ng mga mapuputing damit? Saan sila nanggaling? At sinabi ko sa kanya, sinabi ni John, Ginoo, nalalaman mo yan. Sinabi niya sa akin, sila ang mga nanggaling sa dakilang paghihirap or kapighatian.
nalalaman ng matanda na tinanong sino sila. So, we'll see that, okay? So, sinabi niya kay John, sa akin, sabi niya, sila ang mga nanggaling sa dakilang paghihirap o dakilang kapighatian. Hinugasan nila ang kanilang mga damit at pinaputi ang mga ito ng dugo ng kordero. Yun, title natin, dugo ng kordero. Dahil dito, sila ay nasa harapan ng trono ng Diyos. Pinaglilingkuran nila siya araw at gabi sa kanyang banal na dako. At nakaupo sa trono ay mananahang kasama nila. Kailanman ay hindi na sila magugutom at kailanman ay hindi na sila mauuhaw. Hindi na sila maiinitan ng sikat ng araw ni wala ng matinding init ang tatama sa kanila. Ito ay sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang siyang mangangalaga sa kanila. Aakayin niya sila sa buhay na bukal ng tubig at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Napakaganda, ano? Pero itong napakaraming tao, hindi tayo ito. Dahil sila, sabi, sila ang mga nanggaling sa dakilang paghihirap. Yung mga sinasabi ko kanina, maliligtas sa panahon pa ng kapighatian. Ang kahabagan ng ating Diyos ay nandoon pa rin. Kahit na hinahatulan na ang mapanghimagsik na mundong ito, mapanghimagsik na sangkatauhan, meron pa ring maliligtas. See? Kahabagan ng ating Diyos hanggang saan man ay nandoon hanggang sa panahon man ng kapighatian. Ito ang mga tinatawag na tribulation saints. Okay? You'll hear that sometimes sa mga ibang tour. Tribulation saints. Sila ang mga banal, mga ligtas o maliligtas sa panahon ng kapighatian. So, alam na natin ngayon yung mga napakaraming tao. Iba't ibang wika, iba't ibang lupa, iba't ibang mga bansa, sabi. Ayun nga, sabi yung pagtanong noong isa sa mga matanda, sabi, sino ba sila? Right? Inaano lang si Juan, kasi siguro si Juan nakamangha na lang na kanya, napakaraming tao na sumasamba. Hindi na sila. So, yung isang matanda, sino ba sila? Pero alam niya ang sinagot, right? Sabi ni Juan, alam niyo eh. So, yun nga sinabi, right? So, it's kind of funny, nakakatuwa yung siguro nga si Juan nakatulala na lang. So, yung isang matanda, tanungin mo ko kung sino sila, parang ganoon. So, sino ba sila? No? So, nagmamaang, I think that's the word. But anyways, naunawaan nyo na ako siguro doon. So, sabi ng matanda, sila ang naligtas doon, nanggaling sa dakilang kapighatian, dakilang kahirapan. Which means, yun nga, hindi sila ang church. Okay? Dahil tayo, ang church, ang tunay na iglesia ng Diyos, yung mga tunay na nananampalataya, mararapture tayo. Bago itong mangyari lahat. Okay? Tayo ay mararapture. This multitude is the full number. Napakaraming tao nga maliligtas sa panahon ng kapighatian. This vision, itong pangitaang ito, future na. Right? It would be future dahil wala tapos na ang panahon ng kapighatian. Sila ang mga naligtas. Sila ang mga nanggaling sa panahon ng kapighatian. So, it's looking more into the future after all the judgments, Dahil sabi nga, meron pang trumpetang kahatulan ng trumpeta at tapos kahatulan ng mangkok. Meron pa yon. Sila ito maliligtas doon sa mga panahon yon. So, again, it's looking into the future. Sila ay napakaraming tao. Most of them, okay? Marami sa kanila, kung hindi man lahat sa kanila, yung mga naligtas sa panahon ng kapighatian ay papatayin. Sila ay mamamatay. Pero dahil sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus.
Mamamatay sila. Kaya nga sabi, maybe, again, this is just my personal opinion, okay? Nung sinabi niyang kailanman ay hindi na sila magugutom at kailanman ay hindi na sila mauuhaw, hindi na sila maiinitan ng sikat ng araw, ni wala ng matinding init ang tatama sa kanila. It could be yun ang mga reasons na sila ay nangamatay. Di ba yung mga hindi tatanggap yung tatak ng Antikristo, remember? Or that will be in the next few chapters. Yung tatak ng Antikristo, yung mga hindi tatanggap doon, sila'y hahantingin, sila'y papatayin. Hindi sila makakabili ng pagkain, wala kang mabibili. Okay? So, mga gugutom sila. Sila'y mamamatay sa gutom. Sila'y mga mamamatay sa uhaw or sa init man ng araw. Sabi, maybe they were tortured, bibilad sila sa araw na mainit na hindi binibigyan ng tubig, we could kaya nga palagi sinasabi, wag manampalataya na ngayon. Wag nang danasin pa itong panahon na ito because it will be very, 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 very bad. Mahirap talaga. Okay? Talagang kapighatian. So yun siguro ang mga mangyayari sa kanila. Mamamatay sila, papatayin sila dahil sa pananampalataya sa Panginoong Jesus. So, pero mahalagang bagay din ang pansinin dito kung paano sila naligtas. Paano sila naligtas? Sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Hindi dahil sila ay nagtiyaga, hindi dahil sila ay namatay, hindi kung ano man ang ginawa nila, hindi yun ang nakapagligtas sa kanila. Ang nakapagligtas sa kanila ay ang dugo ng kordero ng Diyos. Right? Ito ang katotohanan. Yesterday, today, and tomorrow. Sa past, ngayon pa man, hanggat sa walang hanggan, yun ang magliligtas sa isang tao. Ang dugo ng kordero ng Diyos. Ang pananampalataya sa Panginoong Hesus at kung ano ang ginawa niya para sa ating kaligtasan sa krus ng Kalbaryo. Wala tayong magagawa kahit na ano pa mang gawin natin, hindi po pwede sa langit. Hindi ka makakarating sa langit kung hindi lamang sa dugo ng Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos. Sabi ni Juan Bautista, nung nakita niya ang ating Panginoong Hesus, the Lamb of God. Look, sabi niya, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Siya lamang at ang kanyang dugo, siya lamang ang nakapaglilinis sa ating mga kasalanan. Ang very interesting fact dito, ang dugo ay actually kapag nalagyan ng dugo ang damit, anong nangyayari? May stain may dumi ang dugo. Mahirap man alisin sa damit 'yun. Pero nakakapagtaka or amazing man is ang dugo ng ating Panginoon, siya ang naglilinis. Siya lamang ang dugo na nakapaglilinis. Right? Tayo, ang dugo natin, again, nakakarumi. Actually, kapag may dugo, ayaw mo mang hawakan, baka mahawa ka, baka may sakit yung taong yun. Kaya nagugwantis-gwantis yung mga doktor, mga nurse, or tayo pa man kapag mayroong nahahawakan na dugo. Pero itong dugo ng ating Panginoong Jesus, dugo ng kordero, siya ang naglilinis. Again, siya lamang, itong dugo ng kordero ng Diyos, siya lamang ang nakakapaglinis ng ating kasalanan. Walang iba pa man. Walang ibang tao na makakapaglinis ng ating kasalanan. At ang paglilinis ng dugo ng kordero, totally
Hindi nagiiwan ng stain, hindi nagiiwan ng dumi. Malinis na malinis. So, last verse natin sa Isaiah chapter 1 verse 18. Okay? Ito ang ginagawa. Ito ang gagawin ng dugo kung sa kanya na mananampalataya sa Panginoong Hesus. Sabi sa Isaiah 1:18, magsiparito kayo ngayon at tayo'y mga tuwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging maputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Though your sins are red as scarlet, they will be white as snow. Nakakita na kayo ng snow kahit na sa mga movies lamang, or actually mayroon ng mga gumagawa diyan kapag Christmas, mayroong fake snow diyan, ano. Pero puting-puti pa rin, ano. Just like that. Kung gaano man kapula ang ating kasalanan, lilinisin ng dugo ng kordero na malinis parang niebe. So, have you been washed by the blood of the Lamb? Excuse me. Nahugasan na ba kayo ng dugo ng kordero? Kung hindi pa, ilagak na natin ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Okay? Do it now. Gawin na ngayon before it's too late. Huwag nang magpatsaman-tsaman pa. Do it now. Now is the time. Sabi ng Bible, today is the day of salvation. Okay? So, put your faith in Jesus. Huwag nang maghintay pa. Now is the time. Amen? Okay, amen. Let's pray. Father, salamat po sa inyong salita, O Lord. Salamat again sa inyong mga pangako. Salamat po sa dugo ng kordero, O Lord, na naglilinis sa aming mga kasalanan. Salamat po sa kaligtasan na ibinigay niyo sa amin. Salamat po sa pag-asa na inyong binigay sa amin, O Lord, dahil sa inyong paghandog ng inyong buhay sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoong Jesus. We love you and we praise you. In Jesus' name, amen. All right. See you next time. Love you. Bye.